Nagbabalik na naman ang Papa Joji's experience, pero when it comes to this time around, hindi pa tungkol sa ex ang kwentuhan, kundi literal na experience natin nung tayo high school pa. Ayan. Baka may mga gustong mag-share ng mga kalokohan nila, kalungkutan nila nung high school sila. Kung ano mang pwede natin pag-usapan related dun sa high school life natin. So, di ka magta-time check? Yan, time check tayo. 12 p.m. in the morning. Ang oras ito, atin sa atin ng Minola cooking oil. Ano? Ligo sardines. Ang tangang isda, ang luwag sa dag, nagsumiksik sa lata. Ano ang luwag sa land? Ang luwag sa dagat, nagsumiksik yun. sa lata. Ayan. Maraming salamat sa ating mga sponsors for tonight's video, tonight's podcast or kwentuhan. Yun nga, no, sa mga gusto mag-share ng mga kwento ninyo sa high school life. Feel free to drop your comment down below sa text channel natin para may share nyo na yan sa amin. Lalo na sa ating mga listeners dyan. Narinig ko kanina si Princess Wag daw. Madaming kwento about sa kanyang experience nung siya high school pa lamang. Ayan. Shout out kay May. Parang bago pa lang si May dito. Siya ay bagong member yata. Ngayon ko lang nakita. Hello. Baka meron kang experience na nakakatawa, nakakalungkot, or very interesting na kwento about nung high school ka. Share mo naman sa amin. Yes, Miss Princess Wag. Tinatawag po namin ng iyong pansin at maaaring sabihin o ikwento nyo na sa amin ang iyong karanasan nung ikay high school pa lamang. Kami handang makinig na. Ano ba yan? Nakakatawa ba yan? Nakakalungkot? Nga pala sa mga bago sa Antukins, no? Welcome dito sa Antukins voice channel from AHS server from Discord. Ito ay samahan ng mga active dito. Kung saan hindi kami natutulog 24/7, may tao dito. So again, balik tayo sa topic natin, kwentuhan about sa high school life. Share kayo ng kwento nyo. Kami makikinig lamang, hindi kami manghuhusga. We don't judge, we listen. Ayan. Pwede naman, wag nyo lang akong i-L, sabi ni Princess Wag. Yeah, walang malang mag-i-L sa'yo. Like I've said, we listen. We don't judge, we listen. Lahat naman tayo may kalokohan. Ay, hello, Princess Wag. Welcome ano lang sa naman ating to? show. Maikli lang naman to. Sure. Nagulat ako agad eh. So, eto yun. Nung grade 9 kami, marami kami magtatropa. Then, sa room namin, meron isang girl doon na lagi talaga siya napag-uusapan na ang asim niya. Ay, for real totoo to. Na maasim siya or minsan na may butok. Then, meron kaming, naglalaro kami that time. Then, sabi ng mga kaibigan kong guys, kasi marami akong kaibigan lalaki and babae din. Sabi nila, dare nga, sabihan mo ng ganito si ate girl. Kung kaya mo. Sabi ko, kaya ko naman sabihin yun. Sabi, sige, sigaw mo sa room. So ako, as a masunuring friend, or kupal din. Kupal ba yung matatawag? So ako, punta ako sa harap ng room namin, sa harap, sa parang blackboard yun. Then sumigaw ako, sabi ko, si ganto, may putok, ang asim mo. So, lahat ng mga kaklase namin, rinig na rinig siya. Then tawanan, ganun. Tapos, galit na galit siya sa akin. Then,
kinausap niya ako. Nandun lahat ng friends namin. So sabi ko, bakit totoo naman yung sinabi ko? Lahat ng kaklase natin tanungin mo, totoo yun. Tapos galit na galit siya sa akin, bakit daw kailangan ko pa isigaw, amuyin ko daw siya ngayon. Sabi ko naman, ayoko nga kasi piso lang yung tawas, di ka pa makabili. Tapos yun, nag-away lang kami ng, wala, salitaan lang naman. Then, yun. Yun lang, short story lang nun. Yun. That's it. Thank you sa pag-share mo ng kwento sa amin. No. Hindi naman yata mawawala sa klase yan, yung meron kang kaklase na Yung bully. Yung bully, yeah. Pero yung may dumadating sa point na meron din tayong mga klase talaga na medyo nangangamoy na, lalo na pagkatapos ng mga activities. Ayan. May tanong ako, pre. Sige po. Kasi na-realize ko to yung mga may amoy, sila hindi nila naamoy yung mga sarili nila. Tapos, sila pa yung nagsasabi na, ako nga, di ako nagde-deodorant eh. Actually. Kayo, experience nyo, guys. Question yun sa lahat. Well, sa akin, I agree with that. Okay, may mga na-encounter na din ako na ganyan na parang hindi nila naaamoy yung sarili nila. Parang immune sila sa sarili kasi nila. Hindi ko naman sinasabi na tama yung ginawa ni Princess Waga na in-announce dun sa buong klase na ito, si ganito, may amoy. Hindi ko sinasabi na tama yon. Pero reality check lang din yun dun sa taong may amoy. Eto. Kayo Kasi sinabi mo na... Sige, Chad. Sige, par. Ito, pre, sinabi na rin, hindi tama yung pagsabi niya. Yan. Meron ba dito? Ayan, ito Ayan. yung tatanong ko. Doon din ako babagtak. Paano mo sasabihin sa tropa mo, halimbawa, mabaho hininga niya, mabaho yung kilikili niya, yung gano'n. Paano mo sasabihin sa kanya na hindi siya masasaktan? Ayan, magandang tanong yan. Si manager, si talagang manager. pag maganyan na, si manager ganda mo muna eh. Sige, manager. As a maldita, hindi ko siya papahiyain. I mean, kakausapin ko siya through personal. Kami lang dalawa. Mhm. Kasi para din sa safety na yun, para hindi din siya pag-usapan ng iba. Kasi naranasan yan. Meron ako friend. High school din. So, exam namin yun. Nandun siya sa may tapat ng bintana. As in, literal, ang lakas ng amoy niya. Hindi Amoy lahat sinigang na bayabas. Parang naaamoy ko pa Oo. dito. Grabe. Oo, as in, buong room. Nagtatawanan na, tapos siya focus lang siya sa exam. Tapos parang nagtataka siya, bakit daw ganon? So, yun natapos yung exam. Actually, hindi namin pala natapos yung exam. Kasi nga nagtatawanan kami. Tapos parang naamoy na din ng teacher namin. Yun, nireschedule yung exam namin. Tapos, paglabas namin, kinausap ko siya talaga. Hindi ko kaya kasi, syempre, kaibigan ko din naman yun. Oo, tumawa din ako. Pero, talaga, kinausap ko talaga siya kahit nakakamatay. Sarap. Mhm. Yun nga, paano mo nga sinabi? Paano Sinabi ko po? sa- Bilis po, pakibilis. Ano ba? Bakit nagagalit? Kasi nag-story ka na. Tinatanong namin kung paano mo sinabi ha? Mag-story. Gusto ko mag-story. Paano mo nga sinabi? O, teka. Sabi ko, ano ba? Yes, manager. Sabi ko sa kanya, hoy, mag-ano ka kaya? Mag-deodorant ka kaya? Kasi nakakaano yung kilikili mo. So direct. Paano naman niya? Paano niya tinanggap yun? Paano siya nag-reply? Na-offend siya. Pero sabi ko, oo, alam ko ma-offend kasi sa sinabi ko. Pero para sa yun, kasi pinag-uusapan ka na sa klase natin. Tama naman ako. So, sinunod niya ako. Actually, sa totoo lang, nirgalo ko siya ng deodorant. Kung ako yun, ganito ko siya gagawin. Bang, kunwari ko yung kaibigan ko mabaho. Hindi mabango ako. Si Bang nga, Bang. Ayaw niyang maging mabaho. Bang. Kunwari ko yung kaibigan ko mabaho, ganito sasabihin. Bang, alam ba may tinapay ka? May tinapay ka. Tapos tanungin mo anong tinapay.
Ay, anong tinapay? Putok. Ay, gano'n. De, kasi kapag kaibigan mo siya, pag kaibigan mo kasi siya, magigets niya yung humor mo. Hindi ko na kailangan sabihin sa kanya kung ano yun. Gets niya na yun. Pag Well, Pero na-open yung ano- tao, sasabihin lang ano. Ha? Share mo lang. Pero, Sasabihin mo, share mo lang. Share ko lang. Okay, pag mabaho yung hininga, sabihin mo, uy, bang, boring, no? Toothbrush tayo. uy, ano Gusto ko totoo yan. to Gusto ko yan. Ay, maganda Dark. yun. So dark. Guys, totoo to Ewan ko, pero yung mga kaibigan ko, as in close ka talaga. Hindi kami ganun sinasabi talaga namin direkta, uy, te, may putok ka. Ah, Or, uy, ang baho ng hininga mo, mag-toothbrush ka muna. Ganon. well, siguro Straight pagka to the umabot point. ka na dun sa point na talagang super close kayo. Pero yung May tipong familiarity na. pagka yung tipong tropa mo lang na nakakasama mo once in a while, siguro medyo mahiya ka pang mag-direct na gano'n. Di ba kay Labinga sinasabi, uy, amoy bagang ka na, amoy gutom ka na. Yung mga ganun. Amoy acid na hininga mo. Yung mga ganun. Pagka Sila close, kasi may ganun ng level of familiarity. pagka close na talaga sila. Kayo. Yung ginanon ko kasi dati, hindi ko talaga siya close. Then, Balagbag ka lang talaga, no? Balagbag ka lang. hindi, bata pa. Bata pa kasi ako noon. Like, Kahit nung ngayon, hindi ka bata. totoo naman kasi isa din ako sa... Well, mga tropa ko kasi noon, mga bad influence eh. Hindi ba ikaw yung bad influence nun? Hindi, Talaga. Naging ganun na lang sila. Talaga lang. Well, we understand. We understand. Ang mahalaga ngayon, okay ka naman sa amin ngayon. Okay ka naman sa amin. And yung present ang mahalaga. Hindi ko Yes. sumawi. We learn from the past. We learn from the past. Lahat naman tayo may mga kalokohang ginawa sa mga nakaraan nating buhay. Tama. Kaya Ikaw, Mawi. ayun, maganda From yung opinionated women. maganda yung naging lesson dun sa kwento ni Princess Wag, no. So maganda yun, napaisip din tayo paano ba natin sasabihin yung tropa or random na tao na medyo palagi natin nakakasama kung na may amoy na siya, 'di ba? Pero wag naman sanang umabot dun sa point na gayahin natin yung ginawa ni Princess Wag na in-announce sa buong room. Ano? So, ayun. Maganda rin yung ginawa ni manager na kinausap niya directly yung tao. So, ayun. Tapos tayo dun sa kwentuhan na yun na experience sa high school. High school experience na merong may amoy, may maasim, amoy pawis, amoy putok, hindi nag-toothbrush. Ayan. So, ano pa ba yung mga high school experience yun na pwede natin pag-usapan ngayon dito? Nag-guidance na ba kayo nung high school? Ayan. Ay, nako. Hindi. Simulan ko na. Sige, Sian. Sige, sunod ako. Yung guidance kasi sa amin, kilala na ako sa sobrang daming beses ko kasing na-guidance. Mahilig kasi ako talaga makipag-away. Basta gulo talaga ako nung bata pa ako. Nung pagkapasok ko pa lang nung high school ako, meron na kagad akong tinadyakan sa pila. Kasi ayaw magpadaan, tapos nakaupo. Di ba alam yung flag ceremony? Pag flag ceremony, nakaupo dun sa pila, tapos nakaharang, ayaw magpadaan. Second year yun eh. Tinadyakan ko. Nagawa magpadaan, ang tapang mo, ginagano ko siya. Tapos dun, inabangan ako paglabas. Pinagbabaril nila akong pellet. Tapos, nung nila ako, niresbakan namin sila nung pinabukasan. Pinag-guidance kami ng mga magulang nila. Sa sobrang galit ng nanay ko, pinagsampal ako sa harap ng mga nanay nila eh. Yun yung pinaka-reason ba't lagi ako nag-guidance, lagi away. Pero merong isa na nag-guidance ko, hindi naman away. Nakasira kami ng gamit sa room dahil nagre-wrestling kami. Nabasag namin yung figurine ng teacher ko sa mape. Ay, meron pa pala isa. Nakwento ko sa inyo to ni stranger. Yung binuli namin yung teacher namin sa music. Nilagay namin ng ink yung sapatos niya.
Oo. Yan. Yun lang. Yun yung mga sobrang namin dati. Sobrang gulo namin sobrang gulo ko. Ako na lang. Sobrang gulo ko ng high school. So, Kayo, anong so talaga masasabi mo na talagang favorite ka ng guidance, no? Yung tipong Oo. tropa mo na yung guidance counselor. Hindi pre, talagang, alam mo yung moment na, merong kasi nangyari maulan. So, nakalala na civilian ako. Parang ako na laging tinitignan nila na may ginagawang mali. Naka-jacket ako na, naka-jacket ako na maiksi lang yung sleeve. Mm. So, akala nila naka-civilian ako, hindi ako naka-polo. Malayo pa lang, hinatak na agad ako nung faculty head ng English, tapos sinasabi na bawal lang dito, bawal lang ang hindi naka-uniform. So parang lagi na akong napapansin nila na lagi na nila ako napapansin na baka ako yung troublemaker, ganun. Kaya nung fourth year ako, nabago yun nung sumali ako ng C80. Yun, doon lang nabago yung paningin nila sa akin. Pero nung first to third year talaga, pag may gulo sa klase, ako agad yun naiisip. Ganun. Minsan na rin unfair din yung mga teacher. Kasi, Actually, tama. nakwento na rin sa inyo to, di ba? Nung ni Joji. Hindi ko alam kung nakikinig yung iba. Sobrang unfair nila kasi kung sino yung mga common offenders, tinitignan nila na sila lagi yung mga cause ng panggugulo. Fortunately pala, kahit na lagi akong offender, nasa mataas na section naman ako. Pero hindi So, naman natin nilalahat yung mga teacher. Pero may mga teacher talaga na gano'n. Meron talaga, meron. Meron nga kami tinatawag doon na Unitsuko Makulit na teacher pero nakaka-inspire siya magturo. Kasi teacher. Oo. Social studies teacher pala. Kasi yung ganun, minsan lang, hindi mo maiwasan talaga na kapag lagi kang common offender ka, inisip na lagi ikaw yung nag-create ng gulo sa school. Even though minsan tahimik ka lang or hindi ka talaga kasama, mapagbibintangan ka kasi meron ng social bias sa'yo. Totoo. Ayun, yun yung laging dahilan. Pinakamatindi talaga sa akin, nasuspend ako dahil nga yung nilagyan namin ng ink yung sapatos ng mapit hindi pala mapit ng music teacher namin. Kayo? Ayan. Kamusta naman kayo nung high school? Si manager, meron yata siyang i-share na kwento sa atin. Tapos susunod si Liza, meron siyang kwento sa atin na mamaya nakikita ko sa text channel. Manager, are you ready to share your story? We are here to listen. Yes, what? Anong kwentong yung high school mo na gusto mo i-share? 'Di ba sabi mo susunod ka kasi? Ikaw na. Ako na pala, sorry. First day of school yun nangyari. Grade 8 ako. Pero second, may isang circle friends kami. Tapos, ang nipis kasi ng damit niya. As in, syempre, bata-bata pa tayo. May mga katarantaduhan. Tinanggal namin, babae yan, girl. Tinanggal namin yung ng baby bra niya. What? Okay. Hindi naman wala naman nakita. Hindi Baby bra Hindi pa kasi. ako. Hindi ako yung nagtanggal Kasali lang ako dun sa humarang. Okay. Parang inikutan namin siya. So it's Tas a teamwork yung nangyari. Oo. Hinila-hila muna namin hanggang sa masaktan. Tapos ako, tanda ko niya nakapasimula, sabi ko, iiyak na yan. As a bully. Sorry. And then, yun, tas kinabukasan. Edi yun nga, nagsumbong muna siya sa teacher. Tapos kami todo tanggi. Tapos lahat ng mga kaklase ko, sabi ko, sige, sabihin nyo. Aawayin ko kayo, ganun ako. Sorry naman, naging bully lang nung high school. Pero mabait na ako ngayon. Ayan. Yun ang mahalaga. Mabait ka na ngayon. Parang baka bully mo kami. Pagka binuli mo kami ngayon, teacher, Hindi. sumbong ka namin sa teacher. Hindi yun. Tapos din walang umamin kung sino umano. Tapos kinabukasan, matapang pala yung mother nung friend namin. Yun.
Then, Oo, what nagulat happened? kami. Ano nangyari? May klase kami, second subject na yata namin yun. Tapos sabi niya, wala akong pakialam kung nagkatuturo ka, sabi ganun sa teacher. Tapos dinala kami, talagang hinila-hila kami ng nanay, pag-guidance. Tapos Grabe. oo, first time ko yun, sabi ko. Tapos hindi kami naamin. Wala Mhm. naman po nangyaring ganun, sinasaway naman po namin yung kanyang bra na matatanggal na. Ganun na sinasabi namin. Pero actually hindi naman kami na-suspend or something. Napagsabihan lang kami. Yun lang. Mm. Meron pa! Sige. Hindi naman siya, ewan ko ha, unfair, oo, naging unfair din to. Kasi ako, hindi ako kilalang matalino or something. Kilala lang ako dahil nagiging president yung mother ko sa PTA, Mhm. treasurer, yung mga ganon, nagiging active. Mhm. So one time, merong klase, merong magbibigay yung tapungan. Ano tawag dun? Ano yun? Anong Tagalog ng tapungan? Tapungan? Basurahan? Ano ba? Wait, Basurahan? Batanggin niyo word. Wait. Itatagalogin ko. English mo. Ambagan. Oo, Ambagan ayun, yun, ambagan. Okay, ambagan. Yan. Mag-aambagan. Wala akong pang-ambag. Kasi kailangan daw magluto. Tapos, meron doon parang pinag-iinitan ako ng teacher. Ko, tapos sabi wala daw akong bayad, ganyan. Binubuli ko daw yung mga klase ko, ganyan. Ibang grade na to, grade 9. Yun, tapos kahit wala akong ginagawa, ginaidance ako for the second time. Oo, iyak ako ng iyak. Wala lang, share ko lang. Ang pangit. Ako may masashare Okay. din ako sa guidance notes. Welcome pa, Coach M. Na nawala. Ano naman siya, totoong may bias talaga pagdating sa guidance. Kasi ako, never pa ako na-guidance Pero kasi yun, birthday ko that time. Magaling Tapos ka umiwas may mga kaibigan. Well, kilala kasi ako eh. I'll continue. Tapos, birthday ko that time. Tapos nakasalubong ko yung mga grade 7. Tapos kasama ko yung mga grade 9 ko ata. Ay, hindi. Grade 10 kong friends. Tapos, kukurutin ako sa pisngi nung lalaki kong kaibigan na grade 7. Tapos, hinawi ko yung kamay niya, natamaan yung lalaki kong kaibigan. So, akala binabastos ako. Sabi ko, hindi kaibigan ko yan, ganun. Tapos after nun, nung uwian na namin, nagkakaabangan na pala ng mga kung ano nung barkada doon sa labas ng school. Ako, sasama ako sa kanila kasi birthday ko nga, ililibre ko sila. Sabi ko, tara na, ganyan. Tapos itong mga kaibigan kong lalaki, hindi, wait lang, may anuhin kami. Ganun. Kasi nung natamaan, nung nagkasalubong pa lang, parang nagkainitan na sila. Sabi ko, kaibigan, ganyan. Tapos, paglabas, nagtakbuhan na sila. Tapos nakita na lang namin, nagsusuntukan na, duguan na yung isa. Tapos yung isa, bubunot na ng pangsaksak. Mhm. Buti na awat. Edi yun, alisan na kami. Takbuhan na. Tapos, nung hindi yun na guidance. Tapos, yung advisor nun, tropa ng barkadahan namin. Tapos, tinatanong ako na ganito, ganyan daw. Sino daw yung mga yon? Nung una, hindi ako umaamin. Sabi ko, wala yun, mamaya nyo na yun. Tapos, nung yung mga grade 7 na kaibigan ko din, yung napuruhan, pumunta dito sa bahay namin. Tapos,
sila pa yung nagsosorry. Tapos nilipat na lang daw ng school, ganito, ganyan. Sabi ko, hindi nyo naman kasalanan yun, hayaan nyo na lang. Tapos, nag-sorry din ako. Tapos, nung sa school, na-corner ako nung mga teacher. At tinanong ako, sabi, nandun ako sa office. Sabi ko, wala yun, mamaya nyo na yun. Sabi, hindi naman namin iga-guidance. Titatanong lang na, graduating kami that time. Sabi ko, ano yun ma'am, si ganito yun. Pero ayan yun naman kasi tropa ko yun ma'am. Ayoko naman ilaglag. Ay gusto ko sabay-sabay kami gruman. Tapos yun, dahil nga tropa namin yung yung teacher, walang nangyari dun sa mga tropa ko na nakipagbubugan. Nakagraduate pa din kami lahat. Kaya masasabi ko talagang pag close mo yung teacher, may bias talaga. Yan lang. Yan lang yung kwento ko dun. Totoo naman yun. Pag pag naging kaibigan mo yung Totoo. teacher. Kasi masasabi ko kasi na-share ko ba sa inyo na naging Muppet teacher ako dati? Hindi, Pards. Parts Sa Infant Jesus Learning Academy. Nag-handle ako ng grade 1 hanggang grade 6. Pag meron kang estudyante na nagpapagaan ng trabaho mo, mas pabor ka talaga sa kanya kaysa dun sa mga parusang estudyante. Minsan, papaboran mo talaga sila. Halimbawa, kahit late sila magpasa ng projects, same pa rin yung pag-grade mo sa kanila. Kahit na minsan may absent sila, minsan di mo binibigay yung bawas kasi nakatulong sila sa sa due diligence mo. May ganun talaga. Hindi natin may iwasan yung bias. Oo. Totoo naman. Pero nagiging bias ka rin naman kasi may ginagawa ka talagang matino dun sa teacher. Kaya, kwan lang din yan. Balikan lang ng kabutihan. Ganun ba? Tapos, ayun. Yan yung mga Pero dapat hindi ganun. Pero dapat hindi ganun. Dapat pantay-pantay tingin mo sa mga students mo. Kaya lang, Actually, oo. mahirap Tama. talaga eh. Mahirap tanggalin yung bias. Totoo. Dahil tao talaga. Yun yung kwan na eh. Nangyayari talaga eh. Hindi natin maalis yun minsan. Well, sino pa ba yung susunod? Si Liza yata yung nasabihan kong susunod. Liza, are you there? Tapos merong message si Bang. Si Bang, pero si Liza muna. Si Liza na una eh. Pero if hindi available si Liza, diretso na tayo kay Bang. Liza, are you there? Wala yata. Okay. Kay Bang na tayo muna. Ito ba yung message yung, ayan, yung 12:51? 12:51. Okay, sabi ni Bang, memorable high school moments daw niya. Okay. Is yung nagpapapirma ng clearance yung grade 8 advisor ko. Hindi nagparamdam sa amin for how many months? Napirmahan lang clearance namin nung brigada na ng grade 9. Ang lupit nun Anong nangyari sa kanya? Tapos usap-usapan nun, buntis yung grade 8 teacher namin. Kaya pala. Tapos nalaman na lang namin nung grade 10 na buntis pala talaga siya nun. Kaya di siya nagpapirma sa amin. Well, ayan. Yun nga, meron naman palang sagot yung dahilan bakit siya nawala. Kala ko kinupal niya lang talaga kayo. Sino yun? Well, ayan. Ayun yung mga kwento na mga memorable, like yung sinabi nga din ni mga shinare nyo na mga kwento at saka yung etong kwento ni Bang. Ito yung mga tipo Wala tong masaya na i-share. Ako Ayan. may kwento. Puro mga Yan, si Stranger daw may kwento. Sige, Pards. Alam ko na kwento ko na yun eh. Pero una't huling guidance ko kasi yun eh. Sige. Na meron kami grouping sa Araling Panlipunan namin. Then yung teacher namin, ang report binibigay niya lang sa mga leader ng group leader. Oo. Kinabukasan nung kami na magre-report, yung binigyan niya ng report namin na yung leader namin absent. Kaya wala kami nagawang report. Mhm. Tapos ginawa ng teacher namin sa AP, lalaki yun eh, medyo malaki yung katawan eh. Tapos ginawa niya, pinapahiya niya kami dun sa harap ng klase namin. Oo.
na ano, parang sinasabi niya, "Ang bobobo niyo, hindi ba kayo marunong gumawa ng report?" Eh, ako talaga palasagot ako 'pag alam ko nasa katwiran ako. Oo. Sinabi ko, "Sir, paano kami magre-report? Eh, hindi mo naman sa'min binigay yung report, sa leader namin binigay, eh, hindi naman namin nakita yung leader namin. Paano kami magre-report?" Gano'n yung sagot. Ta's biglang sinabi ng teacher ko, "Aba, sumasagot ka pa talaga." Gano'n. Tas bigla siyang bumanat na, "Naliliitan ka ata sa'kin." Ginanon niya ako. Ginanon Ginanon yung niya ako, Pards. estudyante. Oo, Pards. Sabi ko, "Sir, hindi ako sinagot ko siya, eh, nasa katwiran naman ako, eh. Sabi ko, "Sir, hindi ako naliliitan sa inyo. Baka ikaw naliliitan sa'kin." Ginanon ko siya. Tapos ano, no, pinalabas niya na ako nun na sabi, "Lumayas ka rito." Sabi ko, "Aalis talaga ako rito. Wala ka namang kwente." Ginanon ko siya. Tas ano, kinabukasan pinatawag kami sa guidance kasi sinumbong siya ng mga kaklase ko, mga kagrupo ko. Yun, napagalitan siya ng guidance kasi nga mali naman, hindi naman ako yung nagsumbong sa kanya na mamaya. Normal naman sa atin yung namamayang teacher, eh, 'pag ano, eh, Mhm. mali ka, eh. Pero Mhm. yung mga kaklase ko yung nagsumbong sa kanya, pero mali din naman siya kasi nga dun naman sa team leader lang niya binigay. Dapat isang grupo, tawagin mo yung grupo, bigay mo yung report na yun yung pag-uusapan yung gagawin niyo, hindi yung leader lang yung bibigay mo, 'di ba? May point naman yung ano ko, yung Argument mo. argument ko. Mhm. Well, tama din naman. Yun lang. Una't huli ko yun kaya gigil na gigil ako, eh. Nagkaroon ako ng record dun, eh. So, mas Palaway masasabi ako ko lang mabait ka nung high school oo, ka? hindi palaway ako kasi sa labas kami nakikipag-away. Ah, Barangay na kami, hindi na kami guidance, eh. Mas malala ka pala, eh, no? Barangay na. Kaya sa school, tingin sa'kin ng mga teacher ko mabait ako, eh. Oo. Kasi nga hindi ako naga-guidance talaga, eh. Sa Oo. labas kami gumagawa ng gulo, eh. Mga ibang school inaaway namin, eh. Mas safe ka pala. Safe, mabait ka sa Oo. school. Kupal ka sa labas. Eh, Oo. ganun. Malupit doon. Ako naman, to break the ice lang naman, ng kwan ko. May kwento naman ako high school. Pero mga kwento, first year high school, kaya kwan pa. Ewan ko sa inyo kung sa amin kasi, sa school ko, pagka nag-absent ka, di ba, kailangan mo pagka pumasok ka kinabukasan, kailangan mo mag-present ng reason kung bakit ka absent. Parang Ganyan. kailangan may letter ka ng nanay tatay mo. Ayan, may letter ka ng nanay tatay mo, di ba? So, may kapatid ako mas matanda sa akin. So, same kami ng school. Tapos, absent ako for 2 days yata. Or, 1 day lang yata. 1 day lang ako absent. Tapos, bago ako pumasok, nilapitan ko yung parents ko. Sabi ko, salatan nyo ako ng reason bakit ako nag-absent. Pero ang reason talaga ba't ako nag-absent, tinamad lang ako kasi tamad talaga ako pumasok. Nangyayari naman yan. Tapos ayun, gumawa si mother ko ng reason. Nagsulat siya dun sa libro. Hindi ko na binasa yun. Hindi ginawa ko na. Tapos, yun pala, yung advisor namin, nung araw na absent ako, nilapitan niya yung kapatid ko. Tinanong niya kung bakit ako absent. Ang sabi nung kapatid ko, dahil di rin naman niya alam yung reason, gumawa na lang siya ng rason. Sabi niya, masakit yung ngipin. So, yun yung rason niya. Tapos, nung pagkapasok ko kinabukasan, tinanong ako nung teacher ko, nung advisor namin, bakit ka absent? Sabi ko, masakit yung ulo ko. Tapos, nung binasa yung letter ng mom ko, masakit yung tiyan. So, hindi nagkasundo-sundo yung reason na bakit ako absent. Kaya mula nun, banas na banas sa akin yung advisor ko na yun, eh. Yung tipong pagka nakikita lang niya ako, pinag-iinitan na niya ako. Ewan ko. Buti hindi na mo, Pards. Inako mo lahat ng sakit. Pero ngayon ko lang naisip, may sense naman 'yon, 'di ba? Kasi pagka masakit ng ngipin mo, hindi ka makakakain. Sasakit ang tiyan mo, 'di ba?
Pagka hindi ka kumain, masakit yung tiyan mo, sasakit ulo mo, di ba? Hindi, pag masakit, di ba sabi nga nila, pag masakit ang ipin mo, buong katawan mo masakit. Oo, tama. Nung bata kaya ako, hinihiling ko, sumakit na lahat, wag lang ipin. Kasi talagang lahat damay eh. Ay, totoo yun, totoo yun. Nung bata ako, pag masakit ipin ko, sinasabi ko pa, gusto ko nang mamatay eh. Yun talaga sinasabi ko nung bata ako, kasi sobrang sakit eh. Pero totoo, masakit talaga yung ngipin pagka, masakit, sumakit ang ngipin. Buti pinapayagan kayo ng parents mo umabsent, no? Oo. Ako, Never ko kasi naranasan yun. Kasi dati ako, gusto ko talaga siyang umabsent. Sinasabi ko, nahihilo ako, na sakit ng ganito ko, sakit ng ganyan ko. Pinapapasok pa rin ako. Wala pang araw, nasa school na ako lagi. Ganun. Kasi hindi sila naniniwala. Alam nilang ayoko lang pumasok. Kapani-paniwala ko. Ayaw talaga nilang umabsent ako. Kahit Ako yung ate, kasi, kasi nung sa ate ko din, hindi din. Wala namang magulang kasing gustong umabsent yung anak niya na gusto lang talaga kasi umabsent. kaya nga pinag-aral kayo para pumasok. Oo nga. Pero ako kasi yung tipo talaga na sobrang tamad ko mag-aral. Yung tipong, nung bata pa ako elementary, yung tipong may ambon lang, sabi ko, ay, may ambon, walang pasok yan. Maka-cancel yan. Cancel yan, may ambon. Kabaliktaran ko naman yung kapatid ko, kahit bumabag yun na yan, pupunta yan ng school. Yung pangit eh. Kaya kami magkakapatid. Dapat kami Lalo na pag may reporting, no, nakakatamad pumasok. Ganun siguro naramdaman ng leader namin kaya di pumasok. Liza, medyo kod yung mic mo. I don't know what's happening with it. Nag-e-echo? Hindi, parang nagra-grounded, ganun. Yung mahirap pag pag may kapatid kang pareho kayo na school. Kaya kami magkakapatid, magkakaiba kami na school eh. Apat kami puro lalaki. Wala kaming hindi kami pare-pareho ng school. Totoo? Oo, Pard. Ako nga, ang award ko lang sa school nun, loyalty. Yung parents ko pa yung may award, ako wala eh. Kasi lahat kami nag-aaral dun sa isang school eh. Kami iba-iba. Ay, Sino sa inyo yung mga sumali sa slogan making contest para para ma-excuse sa ibang mga subjects? Ay, syempre, matik yan. Sumali kasi ako sa grupo ng Sabayang Bigkas. Ayun rin. Para ma-exempted kami sa project. Sa Filipino, yung mga lalo na pag malapit na yung laban. Aralin panlipunin target namin kami gumawa para ma-exempt kami sa project. Yung i-announce parts naman, yung mga kasali dyan, tara na muna, labas muna kayo, exempted kayo sa klase. Uy, yung angas mo nun lalabas ng classroom. Never ko na-try yan. Lakad Johnny Boy ka nun, Pag. Oo, parts. Lakad Johnny Boy ka nun. Angas mo lalabas. Iwan kayong lahat. Ginawa ko yan one time, tumakas ako. Kasi anniversary ng tropa ko. Hindi, nandun lang naman ako sa school. Tapos pagkatapos nung anniversary na surprise, papasok na kami ng room. Hindi na kami makapasok, sinaraduhan na kami, kailangan daw namin ipatawag yung parents namin. Pero hindi ko naman pinatawag. Ay, Pinapasok din naman kami. Meron na naka-experience niya yung favorite play ng teacher. Kung ayaw niyo matuto, lumabas na kayo. May ganun kayo sa inyong teacher. Ay, parts. Taas kamay ko dyan, parts. Parts. Tandaan mo, Parts, hindi ang mga batang 90s na kagaya natin. Hindi tayo Hindi takot na hindi, ganun. hindi tayo takot sa ganon. Tapos, hindi tapos ang high school or elementary life mo nang hindi kayo nakapagpaiyak ng teacher o nakapagpa-walk out ng teacher. High school. High school. Hindi rin kayo 90s or 20s na kung hindi kayo nasaraduhan kasi galing kayong canteen. Yung klase after Yung late ka sa canteen, no? After recess. Paglabas ng teacher nyo, lalabas ka mabilisan lang kasi wala pa naman yung teacher nyo. Pero pagbalik mo, nandun na. Oo. Yung sinasabi mo parts na pinalabas kasi kung ayaw yung matuto,
kadali namin nakausap nun, parts. Ayaw mo pala ka pala. Labas kami. Gagawin pa yung teacher Gagi sa sobrang namin, di ba sa school merong row 1, group 1, group 2, group 3, group 4, ganun, di ba? Yung group 4 doon nilalagay yung mga bugok. Puta kami sa sobrang gugulo namin, ginawan kami ng isang linya, 5 kami doon. Isang linya doon sa may malapit sa basurahan. Kaming 5 nandun kami. Yung katabi ng basurahan talaga. Oo, sa may likod, sa may mga bunot. Lagi malapit. May Grabing discrimination noon. Oo, grabe discrimination noon, pre. Oo, totoo yan. Andun kami. Pag Sa nandun gilid. Gusto lang gustong Sabi- kumuha sa inyo. Ha? Pag grouping, so lang gustong kumuha sa inyo. Hindi. Bakit eh? Ako magaling akong mag-ani eh. Hindi naman, ako may bobo. ingay lang. Mga kupal lang. Oo. Hindi ako bobo, pero magulo ko. Ako din, ganun din naman. Ganun din. Tsaka ang lakas ng loob ko, reporting. Ako yung magre-report eh. Oo. Alam mo yung Kaya mga ko yun, kupal na, maharap ako sa tao. Kayang-kaya. yung mga kupal na yun, yun pa yung mga mga malalakas yung loob eh. Yung mga may ibubuga. Kaso sadyang maingay lang. Nabadrip niya Maniwala. lang mga teacher niya, tapos pinatayo kayo sa ano. Anong pinatayo? Pinalabas, pinalo, pinasquat, pinapace the wall, binato ng eraser, Buti binato sa ng inyo, chalk. eraser lang. Sa amin, Ano? binato sa amin lahat ng test paper namin, lahat ng... Yung basta mga notebook, papel na binato nasa sa kanya, labas ng binato sa Sobrang labas ng ano? building yung notebook. Tapos lumabas kami para Pinaghahagis sa dampatin. Sa amin, hindi ganyan eh. Lahat, kunwari, test papers, basta lahat ng papel na hawak niya, kinuha niya lahat galing sa faculty. Tapos lahat kami nandun sa loob ng room. Tahimik kami lahat. Tapos pinagkakalat niya, hinagis-hagis niya kung saan-saan na napupunta. Kalat-kalat yung mga ano namin. Sa sobrang galit niya. Tapos yung isa gusto niya nang suntukin yung isa kang kaklase namin. Ngayon gawin ng mga teacher yan, kita mo, matutulpo sila. Oo. Buti Kaya- nga yun sa inyo, yung sa'yo, Princess Wag. Test paper, malinis, kumbaga. Yung sa amin, alam mo yung kinuha. Yung basurahan. Pansin niyo mo yun. Yung kinuha, yung basurahan, 2 basurahan na kapakalaki, bit na ganun, tapos pinagkakalat doon sa loob ng classroom eh. Mga basura kayo sa... Tapos sabay iyak eh. Iyak talaga malala. Tahimik na lang kami nun. Ito pre, sobrang bully namin. Alam mo yung yung advice sa, 'di ba sa high school may advisor kayo. Tapos yung advisor namin, galit kami doon. Kasi sobrang tamad magturo. Hindi siya nagturo, susulat lang siya. Tapos papabasa lang yung libro sa mga leader, tapos gano'n. Ang ginawa namin nung Teacher's Day, hindi namin siya binigyan ng bulaklak. Siya lang kaisa-isang walang umakyat. Pag akyat namin sa room, umiiyak siya. Ang kakapal na mukha nyo, pinahiya nyo ko, ako lang ang walang natanggap sa stage. Galit na galit kami talaga sa kanya. Pero pinahirapan niya kami mag-clearance. Ayun. Sa amin, Doon hindi sila ganyan. nakakabawi parts eh. Sa amin naman, sinurprise namin si ma'am ng grade 7 kami. Surprise din siya. Wala siyang natanggap na kahit ano. Sinurprise namin siya, pero nabadrip pa siya. May cake kami, may surprise talaga kami sa kanya. Kaya siya nabadrip kasi yung cake na binili namin, pinaglaruan lahat ng magkakaklase, pinaghagis-hagis, pinag-ano-ano, sobrang kalat sa loob ng room namin. Galit na galit tuloy siya. Okay lang naman daw sa kanya kung kakainin, gano'n. Tapos, dahil nga nasayang lang, ayun, nabadrip lang siya sa amin. Sabi niya, Teacher's Day, tapos ganyan yung ginawa niyo, sinayang niyo lang, ganyan. Bad trip siya. Yun lang. Sa akin naman yung hindi naman Teacher's Day, yung birthday ng teacher ko. Graduate na kami nun. Naiyak nga siya nun nung binigyan namin siya ng cake. Kasi 3 kami ng tropa ko. Yung 3 yun yung pinakagago sa mga klase namin. Tapos, nung birthday niya, kami lang yung mga estudyante niyang nakaalala na birthday niya. Naiyak talaga siya sa amin, Sabi niya, wala yung mga kaklase niyong matitino, wala na, nakakalimot na. Kung sino pa daw yung mga gago, sila pa daw yung nakakaalala. Ay, ganun naman kasi talaga minsan parts. Pero W sa'yo dun. W sa inyong mga gago.
Oo, yung mga gamit talaga. Kung sino pa daw yung hindi niya ini-expect, yun pa yung makakaalala ng birthday niya eh. Talaga yung mga Parang yan, 5 years na ata kaming nung graduate nun. Parang nag-trip lang kami ng mga tropa namin. Balikan nga natin si kasi talagang grabe yung sakit ng ulong binigay namin dun eh. Mm. So, yun na dami nating experience when it comes to high school life. Meron pa ba may i-share dyan kahit mga nakakatawa or mga kakupalan? Yung masasaya, guys. Yung masasaya, yung first boyfriend mo, first girlfriend mo sa high school, yung mga Ayan. ganun. Yung mga yung mga Maui. memorable na mga kwento. Maui. Nawi, ba't ka muntik mapapulis nung high school ka? Dali, sabihin mo na. Asan. Ano man yan? Gagi, sa kanya nga daw, iba eh. SPG yung kanya eh. Uy, grabe. Nahuli kayo sa room. What Alam the mo freak? Maui, sino kasi Hindi, nilang lamig? ito kasi ganito yung nangyari doon. Sige, Pard. Nung uso yung mga camping sa school, Ay, mga saita. nagulat ako parang, nagulat kami noon. Bigla na lang kami pinanood ng movie kasi may nahuli na pala doon sa CR na nag-jowa. Wala, puro rin yung mga trip na mga schoolmates ko. Tapos may nagbebenta daw doon ng weeds. Tapos iniipit niya, ang tinataguan daw niya, yung ballpen na walang tinta. Tapos nahuli daw nung teacher namin. Tumakbo yun, doon sa may kisame. Doon yung mga trip ng mga bata sa amin eh. Tumakbo sa kisame, paano yun? Parang multo yun Kasi, doon sa may school namin dati, Spidey. yung sa 4th floor noon, may butas yung kisame. Doon daw suot yun, hindi siya bumaba hanggat hindi daw umaalis yung mga teacher. Lagi same school ba tayo? Nakuan siya. Gawin kasi. Benta-benta ng weeds, laging ganun yung nakuhuli. Kung Same hindi school ba weeds, tayo, Maui? Ha? Same school ba tayo? Saan ka ba? Hindi, may ganyan din kasi sa amin. Pero hindi naman dun sa nahuli naman dun sa I-PM CR. nyo na lang para malaman nyo kung magpareho kayong school. Oo, mag-chat kayo. Sa 4th year siya, 4th floor, meron dun CR na bakante. Doon nahuhuli na may may nag-weeds, may kung ano-ano ginagawa. May mga ganon. May mga ganon din sa amin eh. Pero magkaiba ata kami ng school. Ay, ito pa pala. May naalala ako. Ay, sorry. W Tapos yung Public ulit yung School. Mami. Hindi, okay lang. Puro ganun lang din sa amin eh. Mga trip ng mga bata dun eh. Di ba merong mga project kayo na magtatanim-tanim kayo sa paso, sa mga tapos ilalagay sa sa gilid ng window ng corridor, papuntang quadrangle. Pag mag-uuwian, lagi kami nagbabagsak ng ganon. Tinutulak namin para malaglag dun sa first floor. Alam mo, muntik namin mabagsakan yung buntis namin teacher. Hindi namin teacher, buntis na teacher ng school. Kaya napagalitan kami talaga. Grabe. Fourth floor yun eh. Share ko lang. Go RMHS. Grabe. May ba kayo? May tanong ako. Meron ba kayong kaklase na, alam mo yun yung laging absent, tapos magugulat ka na lang na Buntis na? valedictorian. Hindi, valedictorian. Grabe naman yun. Oo, Sa amin may hindi. ganun akong, schoolmate. May ganun kaming schoolmate kasi ang yung advisor niya, may trip siya. Trip siya nung advisor niya. Tapos yung... Valedictorian, that's for whole school. Kaya nga. Oo nga. Nung gumraduate kami, valedictorian siya, talagang nagkagulatan nun. Kasi paano nangyari yun? Months siyang hindi pumasok. Ilan kayo sa batch? Nung batch namin, nasa 600 kami. Tapos siya Nag-graduate. Anong section mo? Ano section nyo? Ako 2. Yung na yun, naging valedictorian, section 1. Grabe yun ah. Oo, months siyang hindi pumasok. Tapos,
iniisip namin, paano nangyari yun? Kasi athlete siya that time. Tapos, tinamad lang siya pumasok. Bigla lang siyang hindi pumasok nun. As in months talaga. Nagpakita na lang siya nung malapit na kaming gumraduate. Tapos nagwan kami, valedictorian, may speech pa. Bongga. May speech. Oo nga. Ang lala niya. Atleta kasi siya. Tapos kilala siyang active na student nung batch namin. Ewan ko, bakit naging valedictorian yun? Hanggang ngayon pala, isipan sa amin magkakabatch yun eh. Babae, lalaki. Pinag-uusapan pa din. Lalaki. Tapos Oo, yung alam mo. advisor niya, Bakla. Alam na. Ang lala nun. Sa amin hindi pwedeng madaya kasi every week merong pinopost na ranking sa school. Private kayo, na public lang kami. Di public kami pero Pasensya na. kasi kami. Feeder school kasi kami Oo. hindi ko na sabihin kung ano. Kaya makita mo yung ranking. Sa amin wala. Ang nakakaawa nun dun, yung talagang sobra yung pag-aaral na kaklase niya. Parang lang ata siya, hindi nga siya naging salutatorian eh. Tapos siya, naging valedictorian pa. Sobrang lala nung nangyari dun sa kanya. Iyak yun eh. Uy, Islami. Welcome Ah. sa'yo. W sa'yo, Islami. Ano pa, yung mga masasaya naman, puro naman malulungkot yung mga Oh, story. love life naman. Basta related pa rin tayo sa high school life. Shoutout Ito, pala sa mga shoutout. bagong pasok dito, no? Sa mga bagong pasok dito, ang ating topic for tonight's video is kwentuhan about sa mga high school memories nyo, high school experience nyo na nakakatawa or anuman na interesting. Pwede kayo mag-share. Kung ayaw nyo mag-open ng mic, pwede nyo i-drop yung kanyang mga experience sa text channel natin dito sa Antukins. And ayun. Ayaw na magkwento. Ito topic pa rin sa topic dito. About sa field trip or excursion. Saan kayo mga nagpupunta dati mga lakbay aral, Chucho? Ayan, maganda rin yan. Pare-parehas lang naman yan, Enchanted Kingdom. Walang katapusan. Kung hindi Enchanted, Star City. Hindi lang ito Enchanted Kingdom, pero bago dumaan doon, dadaan muna siyempre sa mga historical bahay ni Rizal. Bahay ni Rizal. Pag hindi doon, Gardenia. pupunta ng Gardenia. Pare-pare. Meron kami sa Nature Spring. Yung factory na Nature Spring, nagpunta kami doon. Papakita lang kung Parang bago yun, lumaki yung bote nila. Diyan lang yun, sa may Quezon City ata yun. Ayan, si manager yata may kwento daw siya nung grade 10. Pwede palapag. Or you can open your mic para ma-share mo sa amin. Go, manager. Naalala ko lang, grade 10 kami. Meron kami klase gumatay. Ano siya? Muse namin siya. Tapos sa batch namin talaga, siya talaga yung magandang skin. Tapos, nagulat na lang kami one time na hospital siya. Hindi naman siya pala absent. Talaga. Parang nabigla lang kami na hospital siya. Tapos yung pala may sakit siyang lupus. Tapos hanggat sa na yung tubig sa baga. Tama ba? Baga sa tubig. Tama ba? Tubig sa baga. Nagkatubig yung baga niya. Oo, yun. Tapos, close. Hindi ko kasi siya naging kaklase talaga ng grade 7 to grade 9. Pero nakikita ko lang siya, parang close kami outside the room. Yun. Biglang yung nagkasakit siya, lahat. Teka muna chat.
Yung nagkasakit siya, lahat kami nagulat. Kasi hindi talaga, biglaan lang yung lupus niyang sakit ng stage 4. Mhm. Ano Oo. happened? Tapos, yung mga barkada niya, hindi ko kasi siya circle friends. Yung mga barkada niya ayaw sabihin sa amin. Pero lahat kami magkaklase na curious na. Parang hinahanap na namin yung concern, bakit siya absent kasi isang linggo na. Tapos yun, nag-try na kong i-chat yung kapatid niya. Tapos yung kaklase namin niya nasa ICU na pala. Actually, ngayon yung kamatayan. Ngayon, September 19. Da, da, da. Tapos, ano yun? Walang sound Eh di effects. yun. Di yun. Yung nag-chat ako sa kapatid. Tapos in-announce ko na sa GC namin na gano'n nangyari. Yung piling na, kunwari ngayon nga gabi, yung chinat ko. Yung pinagpaplanuhan pa lang namin na puntahan kinabukasan. Hindi namin siya naabutan. As in, hindi namin siya naabutan. Tapos gulat na gulat kami lahat. Kasi wala naman talaga siyang sakit. Okay siya talaga. Well, Kasi sa IC, ganun talaga kasi pag mga ganong sakit biglaan. oo. Hindi namin, late din namin nalaman na nasa ICU kung hindi pa ako nag-chat. Yung nasa ICU na siya, anong tawag doon? Yung paa niya na lang ang gumagalaw, pero patay na yung utak niya, yung puso niya. Gets nyo? Ganun na lang siya. Makina na lang. Mhm. Oo, makina na Paano lang. ba? Tapos yung nilibing, alam mo, yung malaking simbahan. Malaki din kasi yung simbahan sa Batangas City. Punong-puno yung simbahan ngayon. Kasi sobrang ganda, sobrang bait niya as in. Tapos hindi kami pinayagan ng teacher namin, advisor mismo namin, na umabsent para makipaglibing. Ginawa namin, umabsent kami kahit hindi kami pinayagan. Siyempre, W sa inyo dun sa part na yan. Ayun lang, wala lang, namimiss ko lang siya. Hi, sa friend kong yun, kung nandito ka man sa tabi ko, samahan mo ako at ipagdasal. Tama. Manalangin tayo. Ito naman. Deads na nga eh. Utusan pa magdasal. Doy, Pagpaingayin mo. yung may mga first love daw. Pagpaingayin mo, mama. Friend mo. Well, maraming Alam salamat mo, dun sa manager. pag-share. Hindi, may kausap yata siya. May kausap siya. May ka-chat or something. Doy, magsishare daw si Kobe nung first love niya nung high school. Sure, Kobe, sure. You can You share it are with us. always gonna be the one. Yan. Sige, Kobe. We'll be waiting for your story. Wala naman daw siya sinabi. Ano ba yan? Sige. Maui na lang. Maui, go na. Sige, Maui. Mag-share din kami. Ikaw Sabi mo muna. kanina, di ba, malandi ka lang nung high school. Pas daw. Ayan. So, sino pa yung mag-share? Gusto mag-share ng kwento? Nung high school kayo, paano kayo nakikipag-date? Ayan. Magandang tanong. Ako Halimbawa, nakikipag-date mansarin nyo, ganon. Di ba, mansarin nyo, ganon. Jowa mo. Okay, meron kang Nagkaroon ako situationship. Nagkaroon ako ng first love, pero hindi kami nag-date. Hindi naging kami, and so on. Ano kasi siya, grade 9 kami, mag-best friend na kami. So, ang tawag yan, MMK. So, Muntik maging kami. Hindi. Tapos sabi niya, parang gusto niya daw ako ligawan. Sabi ko, ayoko kasi sayang yung friendship. Iniingatan ko yun. Ayoko na mawala lang yung pinagsamahan natin dahil nagkaroon ng something, gano'n. Tapos, nung grade 10 na kami, ayun, close pa rin kami, magtatropa, gano'n. And then, nagkaroon na may isang girl na kinakainisan talaga ng
tropahan namin. Tapos nakikisali siya sa tropahan namin. Tapos, kaming tatlong babae, naiinis kami sa kanya. Mhm. Tapos, ayun nga. And then, ano na siya, sumasama siya sa tropahan namin. Sabi ko naman, ayaw namin kasama kasi nga, meron ng issue na simula grade 8 pa lang kami. Yung ibang kaibigan namin, inaagawan niya, sinasalo niya, yung mga nagiging pass namin. Ayaw namin ng gano'n. Parang salo-salo, ganyan. Tapos, dun sa tropahan namin, na may mga lalaki, Mhm. parang pagkatapos ng isang lalaki, yung isang tropa naman namin na lalaki nalandian niya. Parang may Which is ganun. ayaw talaga namin. Okay. Kasi parang, Tumutuhog. oo, parang ano naman na, uy, magtatropa yung mga yan, baka alam mo lang ha. Tapos yung ibang, well, kilala kami sa school as, yung tropahan namin, kilala sa school as palibasa, gwapo, palibasa maganda. Yun yung tropahan namin ha. Mhm. Tapos, yung ibang ano, uy, ano, nakikita namin yan. Kasama niyo na ba yan sa tropa niyo? Sabi namin, hindi, nakikisama lang yan. Tapos, sa akin, wala pa akong issue sa kanya about sa guy. Tapos, itong best friend ko, na to, parang lumayo yung loob niya sa akin kasi nagkakaroon sila ng something. Tapos, ako, hindi nag-aaway kami. Tapos, sabi ko, usap tayo, ganun. Then may banda kami sa school, need namin yun. Parang event siya sa school namin na lahat ng section, dapat may banda per section. So kami yun, banda-banda. That time, sabi ko sa kanya, sa best friend ko, uy, after namin magbanda, usap tayo para magkaayos tayo, gano'n. Kasi nag-aaway nga kami. Para magaling naman ba, gano'n. Tapos, nung etong girl na to, di ba doon nag-umpisa? Tapos, nagkaayos na kami nun. Tapos, meron pa isang girl na parang may crush na ka-section niya. Tapos, magulo siya eh. Magulo yung, parang 3 girls kami. Diba? Yung isang girl, nawala na yon kasi nga parang nakausap na namin. Yung isang tropa naman namin yung parang inaano niya. Kasi yung kaklase ng best friend ko. Sabi ko nga, 'di ba, mag-uusap kami after ng banda. Second gen ka lang. Kasi masyado maraming tao, nagkakagulo na. Tapos after na yung kumanta, masaya pa ako nung pagkatapos. Tapos hinahanap ko yung best friend ko. Hindi ko na siya makita. Tapos, nung nakita ko siya, nandun siya nakikipaglandian dun sa girl. Sabi ko, bakit ka umalis? Di ba sabi ko sa'yo, mag-uusap tayo. Sabi ko gano'n. Ganun lang yung sinabi ko. Tapos yung ibang mga natakot daw sa akin. Si girl, umiyak daw. Ganyan. Kasi ko, bakit? Ano bang ginawa ko? Sabi naman natakot daw sa akin. Parang daw, yung parang siguro nabigla. Kasi ko, Tapos lahat ng kaklase niya, ako yung sinisisi. Bakit ako? Tapos, edi ako, never akong umiiyak talaga sa ganun. Pero dahil lahat nung burden na nung nag-away kami ng best friend ko, tapos tapos sinisisi pa ako ng buong section na yon. Sabi ko, sa mga tropa ko na mga guy, kasi yung best friend ko, tapos yung mga tropa ko, mga lalaki, magtatropa yun. Kami lahat magtatropa. Tapos may mga girls kami tropa din. Tapos sabi niya sabi ko, okay lang naman sa akin magkaroon siya ng iba ng gano'n. Kasi ako nung una, okay lang talaga. Pero ang ko lang, mag-uusap kami. Pero bakit ako yung sinisisi ng mga kaklase niya na bakit umiyak yung girl, wala naman ako ginagawa. Gano'n. Sinabi ko lang na mag-uusap kami. Hinila ko lang naman siya. Sabi ko, tara na. Gano'n, mag-usap na tayo. Tapos saan sila nagalit, ganyan. Sabi, wag na daw isipin. Tapos, mga babae, nakaklase niya, pinuntahan ako habang umiiyak ako. Sabi, tara na, mag-usap kayo doon. Ganun. Kasi itong best friend ko, imbis na i-comfort ako,
dun siya sa grade. Nandun siya. Tapos pinapunta nila ako doon. Sabi ko, sige, no. Pero matapang ako, hindi ako haharap doon ng, hindi ako yung tipong hindi ko sisikutin yung kasi mag-uusap. Pero punta ako. Ang ginawa ko pa nun, binalya ko yung pintuan, nasira yung pintuan dahil sa pagbalya ko. Kasi mainit na din yung dugo ko nun. Tapos, pag upo ko dun, muntik pa masira yung upuan. Kasi monoblock lang. Tapos sabi, bakit daw ganun? Mag-uusap dapat kami. Etong mga tropa kong lalaki, hindi alam na pinapunta ako dun. Sumugod tuloy sila dun sa room na may sa bandang may CR. Tapos sabi, bakit daw dinala pa dun? Alam na doon na umiiyak, ganito, ganyan. Hayaan na lang daw. Tapos yun, inalis nila ako dun. Tapos nagkaayos kami nung grad ball namin, graduation ball. Doon kami nagkaayos ng best friend ko. Tapos umiiyak ako sa kanya. Nag-usap kami habang sobrang epic talaga nun kasi yung makeup ko, kakalat. Kasi umiiyak ako habang sumasayaw kaming dalawa. Sabi nila, para kayo baliw. Kasi ganun nga imbis na magsayaw, umiiyak. Tapos yun lang. Naging okay naman. Ngayon, hindi na kami best friend. Pero, tropa pa rin yan. Yun lang. Hindi siya naging maganda yung ending. Yun. May advice ako sa'yo. Okay lang ba? Yeah. Dapat mag-V-line ka. Yan. Para hindi ko balat yung Tawa. Hindi naman ako nakamaskara nun. Yan po ang brand natin. Ito ang brand natin. Brand natin dito. Brand placement. Promotion pa pala. Sponsored by Available na. V-Line. Available na. Available on TikTok Shop, Shopee and Lazada. Nasa, Presyong di ka masisira. yan. If you want to buy one of those products, Okay lang, nandito yan wala sa naman akong AHS jowa. links. Ayan. Iyak mo man lahat ng iyong luha. Ang makeup, hindi mawawala. Then, nagkaroon Di ba naman ng sisira? lesson yun sa akin. Nagkaroon ng lesson yun sa akin. Kaya sabi ko talaga, never, ever kang dapat ma-inlove sa best friend mo kasi masisira lang. Kasi yan. Baliktad Pero- yung nangyari sa akin eh. Nakwento ko na rin ba to? Sa inyo ata. Akala ko seryoso na pumatak sabi ni Liza. Baliktad Seryoso nangyari sa yung akin. Liza. Seryoso yung Ano siya? yung Naging advice niya, jowa ko Ruben. muna siya. Tapos saka kami naging mag-best friend. Second year high school ako nung naging kami. Tapos pakilala lang din siya ng best friend ko. Tapos nung nag-break kami, 7 beses kami nag-break. Tapos yung naging mag-best friend na kami hanggang college life. Hanggang ngayon. That's cool. Ayos yun ah. So hindi lahat ng break-up nakakasira ng pagkakaibigan sa nakakabuo. Tama. Tama naman. You figured out na Totoo naman, you totoo figured naman. out na you are better na mag-best friend na lang kaysa mag-jowa. May mga ganun na Totoo naman yun. Kaya kita mo, di ba, hanggang kahapon, putya ako yung nila, lahat ng problema ng sakit nila sa ulo. Yan. So, yun, no? Ano kayo dumidiskarte ng date nung pa kayo? Not afford pa, di ba? Nung high school. Never ko na-try kasi yan. Ako kasi Siguro talagang sila meron. talagang aral talaga ako nun eh. Sobrang sipag ko, di ako Aral, napaka-anuan natin eh. Nakwentuhan natin, alam na. Nung kasi ito pre, hindi ko alam kung sa inyo ng stranger ko ito nakwento kasi nag-uusap-usap tayo. Punta akong girlfriend grade 6 ako, di ba? Tapos inaantay ko, pumupunta ako sa bahay nila, inaantay ko siyang matapos makipaglaro. Tapos kakain, tapos gagawang assignment. Nung grade 6, ganun yung ko. Tapos pero nag-iba siya nung high school. Kasi nung high school, nagkaroon kami ng konting kalayaan, tapos konting dagdag na budget din. Oo. Ang ginagawa namin, lumalabas kami dati, nanonood kami sine or maliban lang doon, rin kami. Nanonood kami ng play
sa FEU. Lagi may play sa FEU eh. Kayo, naranasan nyo ba yung mga ganong date, yung play? Ganon. Stage play? Oh, stage Ah. play 350 dati yun, naalala ko. Grade school, meron na kayo dun? High school. High school na yan, high school. Pero nagkakilala kayo ng grade school. Okay. Grade 5. Okay. Mhm. Kala ko, Lisa grade scratching. school. Lisa nag-scratch na naman. Lisa. Nakamute na sa akin si Lisa eh. Sorry. Grade 5 siya. Ay, grade 5 naman siya kaklase nagsasalita si yan. Lisa. Totoo So, ba? grade 6 naging kami. Nag-scratch kasi yung boses ay yung mic ni DJ kaya i-mute ko na para for the sake of the recording. So yun no. Ano pa ba? Yun yung tanong ni Aduken, baka meron na experience yung pagde-date ganyan. Ano pa bang mga topic about sa high school life na pwedeng natin pag-usapan? Ikaw ba stranger, may naisip ka? Wala akong experience. Nagsimbang gabi kayo ng jowa mo nung high school. Yung mga ganun kasi, ito pre, abangan. Kung nagka-girlfriend ako nung high school kasi. Ako, wala din ako official dun nung high school ako. Nung high school ako. Talaga? Hindi Ako lang malandi. Ang tawag nito, may best friend akong tibo. May crush siya na ayaw niyang mapunta sa iba. Gusto niya sa akin lang. Kasi ayaw sa kanya. Siya yung nanligaw para sa akin. Oo, ganun yung nangyari. Ako naman, hindi naman ako seryoso sa akin kasi nga, puro laro lang din talaga ako nung high school ako eh. Puro computer ako eh. Puro Dota, no? Dota. Kaya hindi ko parang hindi nga rin kami nagtagal nun eh. Ako din puro kan lang eh. Puro flirt lang ganun. Wala lang. Walang official na kayo. Ay, Mga tipong kan lang. Sabay kayo maglakad pa uwi, ganun. MU, malabong ugnayan. Never ko kasi, hindi kasi ako pinapayagan maglakad kaya hindi ko na. Ganun. Hindi mo naranasan yung HHWWPSSP. Hindi, may service ako. Nasundo ako. Ang lala You rich kid naman pala. Alam mo yun, Maui? Yung HHWWPSSP? Oo. Sige nga. Holding hands while walking. Pasway-sway pa. Alam ko din yan kahit wala ako ganyan. Sobrang luma na nun, no? Pero nagagamit pa. Tapos kapag pababasa din ng babae yung lalaki, lalagyan niya ng BBBBB. Books before boys because boys brings babies. Sa letter. Ako hindi ko alam high school ako. Ayoko na yung guy yung Wait lang Lisa, hindi ka naririnig ni ni... Ito, minamute ko na siya. Okay, sige. Hello. Rinig mo na ako, Pards? Okay na, Pards. Hindi ako nung high school. Takot ako na kung saan akong dali nung guy. Kaya mas gusto ko na ako na lang yung gumagastos sa mga pagkain. Parang ganun. Ayoko, parang Sarap maging kaibigan nito. Sarap naman pala maging kaibigan nito eh. Gusto ko to maging kaibigan talaga. Gusto ko to maging best friend. Siguro Tsaka kailangan na umuwi dito. ako lang, kumbaga parang may isusumbat sa akin yung lalaki pagka naghiwalay kami. Na Ay, yan din. Ayoko din yan. ganyan. Ayoko nung kaya mas gusto ko ako na lang yung gumagastos. Yun nga, pati nga pamasahin nung guy, pag susunduin ako tsaka ihahatid ng school, ako may sumasagot. Kaya yung best friend ko, tawag sa akin tanga eh. Well, at some point. Sumangayon. Ano siya eh. Independent woman, hindi marunong tumawid sa kalye. Well, nangyayari naman talaga. Minsan nagiging tangat bobo tayo. Yun yung naging mindset ko na yung parang na-advance na yung utak ko na ayoko may isusumbat siya sa akin. Pagka hiniwalayan ko siya. Maganda din naman yung mindset mo. Pero siguro, sa umpisa pa lang ng relationship mo, meron ka ng idea na maghihiwalay din kayo sa dulo, kaya ayaw mo masumbatan. Or feeling ko. Ba't ganun yung mic mo ngayon, Lisa? Lisa, Parang wala. Hindi nagiging ka na alien. Magtuto na kasi. Ito na kasi. Tanggalin ko yung earphone ko. Nangyari sa earphone ko. Ano ba Pero yun? nakakatakot naman talaga yung ganun.
Alam mo Iisipin dati, mo na pwede kang sumbatan, gano'n. Lalo na 'pag Ayun, mga bata pa kayo. ganyan Hindi, mindset nyo Hindi kasi noon. maiiwasan dati. Ako ang mindset ko Hello. dati, akala ko nung nag-girlfriend ako, akala ko kaya ko na yung mundo. Akala ko kami na hanggang dulo. Oo. Ako din, ganun din mindset Lahat ko. naman may ganyang mindset ata nun eh. Hindi, Ano hindi daw? lahat, hindi lahat. Ay, di ba lahat? Merong- Hindi halos karamihan. Pero Nung college ako, doon ko nalaman na putya, hindi pala lahat ganun. Oh, pwedeng date to lang, to have fun. Broken na broken kapag ka nag-break kayo. Kasi akala mo kayo na hanggang huli. Yucks. Ay mga ganong mindset. Which is okay yung ganong mindset when you are at the right age. Pero meron naman ka din kasing mga instances na yung talagang childhood sweetheart sila. Tapos hanggang dulo talagang okay sila. So, Oo, so meron. we can Parang yung classmate ko, grade 4 naging sila. Tapos ngayon, mag-asawa na may anak na sila. Grabe naman yun. Grade grabe yun, 4. di ba? So, wala, hindi natin alam. Diba? Grade 4 ako. Nananampal pa lang ako eh. So, it depends on the people, and the person Grade talaga four, umiiyak kung, sa classroom nun. kung anong mindset yung gusto mong mangyari sa relasyon. I-search nyo to, ayaw nyo maniwala. Unislav Franco. Ay, Oy, wait lang. parts. Nakashare pa pala tayo. Ay, sorry, ano pala tayo? Kala mo call lang ng mag-aaw. Dapat mabiblip-blip pa dyan. But, Pards, ikaw mag-edit nito, Pards. Naglapag ng pangalan, boy. Eh. mga kaklase ko kasi yun. Kaya nakita ko talaga sila simula. Pucha, hanggang nag-reunion na kami, sila pa rin. Hanggang ngayon, may anak na sila. Sila Grabe pa yung rin. ganun, no? Talagang First and last commitment, nila, isa't isa siguro. commitment nila talaga sa relationship nila. Well, Nalagpasan na nila lahat ng klase ng sa relasyon. oo, W na lang sa kanila. Sana all Kaya ganun nga din. po. Papasana Olga na lang talaga. Pero minsan, pagka ganun kasi, parang, alam mo, parang nag-stay ka na dun sa tao na yon for the rest of your life. Nang sobrang aga, na na-miss mo na yung chance para makakilala din naman ng ibang tao. Pero, still, Siguro para sa kanila waste yun. Bakit pa makaharap na ibang tao, man, andito na to. Tama. Sa akin naman, parang wasted naman yung mga moment or mga chances na meron ka pa ibang makilala to better you. Pero pakiramdam ko, nandun na sila sa better versions of themselves na as partners, di ba? Siguro. Nandun naman Ang hirap yan. ng argument na gano'n, no? Tama. Mahirap talaga yung argument na yun. So, nakadepende talaga dun sa mindset na nung tao nando dun sa sitwasyon na yun. So, kanya-kanya talaga. Kanya-kanyang reasons kung bakit tayo nag-i-stay at hindi nag-i-stay sa isang relationship. Ayan. If they find the way na mag-stay dun sa relationship then still improving yung sarili nila, then that's good for them. Kasi ang mahirap kasi pag minsan yung nag-stay ka dun sa isang relationship then yung personality mo, yung pagkatao mo hindi na nag-grow. Yun ang problema. Yun yung mahirap na sitwasyon. So, ayun lang. Ano pa ba? About sa high school life or love life sa high school, nung high school kayo. Meron pa ba? Kahit hindi na siguro love life. Meron pa ba yung kwentong high school? Kwento Kwentong cutting. ko yung Ayan, sige ka, Lisa. kwento ko yung nangyari sa advisor namin. Which is wala naman akong kasalanan, tumawa lang naman ako sa GC nun. Puti na lang, talagang masayahin lang ako. Ano yun, kasi nagawa ng GC yung group namin, ay yung mga classmate ko ng 4th year. Tapos, mag-end na yung school year, nagpasya sila na magkaroon ng swimming. Tapos, dun sa GC, nagpaplano-plano sila. Hanggang sa, kasi yung teacher namin, yung advisor namin na yun, hindi talaga siya maganda. Ano siya talaga, yung ilong niya, pango. Tas, basta hindi siya, hindi talaga good looking yung teacher namin yun. Pero mabait naman siya. Tapos yung mga classmate ko, syempre mga bully. Ang dami nilang sinabi dun na pag sumama daw yung teacher namin, lulunurin daw nila. Nandiyan na iahagis nila sa pool. Ang dami nilang sinabi talaga nun na
ako naman nagre-react lang, tumatawa-tawa. Tapos, hindi namin alam na lahat pala ng conversation sa GC na yun, ini-screenshot nung president namin na nandun din. Tapos, isinumbong kami dun sa advisor. Tapos, isa-isa kaming tinawag. Ang daming mga umiiyak. Pati yung teacher namin umiiyak, bakit daw siya ginaganon. Wala naman daw siyang ginagawang kasalanan sa amin. Ayun, simula nun. Pero may isa pa, yung best friend ko. Kasi 3 kami magbe-best friend. Na until now, best friend ko. Isa siya sa sumagot pa dun sa teacher ko. Bakit? Totoo naman na hindi ka maganda. Gumaganon pa siya. Tapos tumatawa-tawa pa siya. Tapos ngayon, ano na siya? Ano na ngayon yun sa church? Parang isa na siya sa mga yung ba tawag doon? Parang born again siya eh. Parang leader. Isa na siya sa mga leader. Ayun. Yun yung about sa advisor namin. Na yun yung una't huli kong guidance. Tingnan hindi kayo pinapulis kasi yung sinabi doon na lulanurin, death threat yun ha. Pero yun, Pwede buti kayo nga pa-police mabait nun. yung teacher. Pero hindi ako doon at as in isang action ko lang doon, isa lang talaga sa lahat ng conversation na yun. Dalawa kami ng best friend ko na isa lang ang namin doon na gumanon lang kami. Pero pinatawag din kami. Parang ginawa pa kaming ng teacher ko, witness. Accessory kasi kayo. Oo, parang gano'n. Oo, parang naging witness kami din. Ganun. Pero ako nag-sorry ako sa teacher ko. Alam nyo Wala ba? naman. Alam nyo ba na yung buong section namin muntik ma-dissolve? Section 3. Kami na-dissolve kami. Muntik kami ma-dissolve dahil nahuli kami nagsusugal sa loob ng room. Alam nyo, Ay, ading. kami na-dissolve na kami. Ading yan. Number 1. Ano ba kayo, Pards? Anong section kayo? Anong section ka? 3. Charity. 3. Muntik lang naman. Ading. Hindi, pinag-isipan talaga yun. One day kami hindi pinapasok na buong section. Tapos nagpa-meeting. Tapos winarningan lang kami. Kasi lahat kami nagsusugal. Puro ading. Ganun lang. Number 1 sugal ng high school yun, ading. Ading tsaka yung digit, Karak. text money. Ayun, text money. Digit, ading. 135. Ay, 135. 1 tulas. 1 tulas. 1 tulas. Legot. Cross. Parang pang sabong, parang mga sabungero na yung Caracross parts. Parang, parang, Legot ko lang yung Caracross yun eh. parang kakaiba na to si Maui. Parang pampatay na yung mga sugal mo, Maui. Matindihan ka naman. May sugal ba sa inyo yung palmo? Yung Ay, grabe naman si Zeric. Uy, ganyan Sa school Sabi- namin, Caracross. Ganyan sa school namin. Meron naman talagang Caracross high namin. school, may Caracross high school. Alam niyo yung palmo, siyan. Yung Ano yun? papagulungin mo yung piso. Yung pag malapit, isang dangkal doon sa piso, panalo ka. Ayan, Hindi. yan. Laro rin sa amin yan. Hindi ko alam yan. Hindi ko alam Palmo, yan. yan. Piso. Palmo Hindi sa amin tawag yan. nun. Ang sa amin lang talaga ganun. Caracross talaga. Rolling daw, sabi ni Millertown. Ay, rolling siguro yung tawag dun, yung sinasabi niya. Ang tawag sa amin doon palmo. Yung papagulungan. Ang tawag sa amin, dangkalan. Hindi ko alam eh. Luksong baka lang alam ko eh. Basta Ito, may meron gumit yun. sinasabi si Zeric dito na sinusunog daw ng likod ng building. Sa amin, hindi. May pumipindot ng alarm. May nagtagtag. Para masabing may yun. sunod. May emergency. Ano yun? Sino gumawa nun? Ginawa ko yung yung pinindot ko yung Dam. alarm, tapos nandun pala yung guidance counselor sa baba. Tapos tinawag kung sino yung pumindot, hindi ako lumalabas kasi alam kong ako yun. Ba't mo naman Pero di man ako na-guidance. Sabi ko, sorry po, gumano na lang ako. Ba't mo naman pinindot? Wala. ganun Kinakanta kasi- niya
Kinakanta niya Hindi. yung ano ni Daniel Theory. Padilla. Gusto kitang Ganun pindutin kasi sa kaso bawal. sa school namin. Madali lang ang pindutin. So kami, mga estudyante, pinipindot-pindot namin. That time nahuli ako. Ako lang yung kaisa-isang nahuli. Na, Ginawa daw ng klase ni Miller yan. Nahuli may CCTV. Uy, Buti yung hindi hirap ka ngayon, Shani, nadamay. sa mga gagawang kalokohan ngayon, may CCTV na eh. Hindi katulad dati. Grabe, no? Yung ano nung high school, meron din yan eh. Classmate ko naman, kinalampag niya yung gate ng school namin gabi kasi galing kaming perya. Hindi niya alam na rin nandun yung guard. Akala niya nag-iikot-ikot yung guard. Hinabol kami. Nahuli siya. Meron pala ako Tapos palusot namin. Meron pala ako Ang pinalusot namin nun, may nauuna sa aming magtotropa na yun yung kumalampag nagtakbuhan kaya hindi nahuli. Yun yung pinalusot namin. Kasi hindi kami pinaniwalaan ng guard. Hanggang sa sinundo Meron yung ako tatay. meron ako dati. Kaso grade 6 kasi ako. Stranger lakasan mo si boses mo. Di ka naman. Sige lang. Sige lang muna. Pwede pa ba Yun yun? nga, hindi ka masyado marinig. Hindi, sige lang kayo muna. Sige, go Princess. Wag. Ano, grade 6 ako nun. Tapos, may katabi akong lalaki na lagi akong pinagtitripan talaga. Tapos, sobrang inis ko habang nagdi-discuss yung teacher. Nangungulit siya. Ang ginawa ko, kinagat ko yung likod niya. Hanggang dumugo. Sa sobrang gigil ko. Tapos, pagkatapos ko siyang kagatin, nahuli kami ng teacher namin. Pinatayo kaming dalawa. Para magbasa nung yun, nasa libro. Tapos syempre, ano pa ako nun. Tapos tinatanong ako, bakit daw, ano daw ginagawa namin. Sabi namin, nangungulit ko kasi siya. Tapos yun, dugo yung likod niya kasi sobrang gigil ko nung kinagat ko. Pero di naman ako nag-guidance. Never pa ako nag-guidance, guys. At ayoko naman mangyari yun. May nakakatawa pala experience nung high school ako. Naghaharutan kami ng tropa ko. Nasa harap siya. Nasa harap ako, likod siya. Ginagawa namin, nagbabatuhan kami ng nung bunot. Alam niyo yun? Oo. Yung bunot. Yung Nagbabatuhan yung kami Papakintab. Oo, Papakintab ng- nagbabatuhan kami nun. Sa harap ako. Yung teacher namin, nasa harap ko. Tumayo ako. Binato niya ako. Sakto yung pag-upo ko. Tinamaan yung teacher ko. Galit na galit yung teacher ko eh. Siya yung hindi niya ako maturo eh. Pinatawag siya sa guidance eh. Hindi ko makalimutan yung hayop na yun. Nagagaguan lang kami. Hindi ko rin kasi alam na nasa harap ko na pala yung teacher ko. Basta pag upo ko, Nasisira na yung messenger, Discord ko. basta pag upo ko, tinamaan sa ulo pa tinamaan yung teacher namin. Iyak yung teacher namin, pinatawag siya eh. Wala lang, naalala ko lang. Hindi naman ako nag-guidance. Si Derek, may sinasabi Sino sa inyo yung mga Sino sa inyo yung mga naging pang-umaga? Yung as in Ako. opening, yung inabutan yung yung Kami, Yung- madilim pa. flag ceremony. Ako. Yan. Halos lahat naman. Ako, alas Kasi, 5 ko maalis sa bahay. kasi nangyari sa amin na ang ginagawa namin is nagko-computer kami. Naglalaro kami Counter-Strike dati. So, minsan hindi namin pinapasukan yung first subject namin. Tapos nagkataon na halos lahat kami, more than half ng klase namin, hindi pumasok. Sinundo kami ng teacher namin dun sa computer shop sa gilid ng school. Tabi lang ng UST yun, alam niyo yan. Kaya nababan yung mga Kami pre. School eh. Kami pre. Bring motherhood plastic cover kami. Sa amin naban yung mga school, pinasarado yung mga malalapit na computer shop sa malapit sa school. Nagsasalita ba si Georgie? Hindi siya naririnig. Hindi ata. Nag-green siya. Nakatulog na si Joji. Tulog. Nakatulog ba? Humihili ka na ba, Joji? Hindi pa. Papa, Joji.
Joji. Papa Hinahangin, Joji. hinahangin lang yan. Inaangin lang siguro. Ano pa ba? Okay, close na natin Yung tong mga recording o hayaan ko na to. Mahirap to i-ikon pagka masyado mahaba pala na. Sige, close na muna natin to. Enough na yung Okay, recording. ano ka na? natin. Ah, Mag ano ka na? Mag-closing ka na dyan sa recording. sige. So, maraming salamat no sa pakikinig sa ating recording ay sa ating Papa Joji's experience. We don't judge, we listen. Remember that. And tsaka sa mga gustong sumali sa susunod, nandito lang naman kami sa Discord server na AHS na Discord server nila Vivis. At ang voice channel na ginagamit namin is yung Antukins. So, if you want to join and live interact with us, ng mga active dito, feel free to join. And sa mga gustong mag-share ng mga kwento nila, mag-send lang kayo ng message sa one of us kung medyo personal yung message ninyo or yung story ninyo. Then pag-usapan natin paano natin ilalabas dito sa ating show na Papa Joji's Experience ang inyong kwento at upang mapakinggan ng karamihan ng mga listeners natin dyan. So once again, thank you for listening and staying with us. And thank you din sa mga nag-share ng kwento ninyo. Shout out pala sa ating lahat dito. So maraming salamat and let's call it a night. Good night everyone. And bye. Good night. W guys. Good night, Joji.